So ayan, good day guys, no. So meron na naman tayong another pig feeder project. So ang kinaibahan naman nito is meron siyang stages, no. So makikita nyo may 4 na button. So ito pala yung title, no, yun nasa LCD screen. So IoT pig feeder, tapos yung date at time. Kasi ayun, makikita nyo rin yung time, no, kasi yung pag-dispense niya is nakadepende po sa oras, no. Tapos yung stages, no, ayan, kung may 4 tayo, kasi yung mga kung mag-aalaga ka ng biik is meron siyang pre-starter stage, starter, tapos grower, tapos finisher. So kung babaguhin niyo po, depende po kasi ng kilo yan. So nakadepende po dito sa starter, doon sa stages niya yung ilalabas na kilo ng ating ano. So ito, pre-starter is nasa 0.5 kilo lang or kalahating kilo, 1 kilo yung starter, tapos yung green or yung grower is nasa 1.70 ata, tapos 2 kilo yung sa finisher, no. So start lang tayo sa starter, no, pre-starter. Tapos makita niyo yung feeding days. Ayan, kasi i-monitor natin kung ilang araw na napapakain yung ating mga biik. Tapos ayun, then meron tayong ESP32 na ginamit kasi meron tayong mobile app. So ito po yung mobile app natin. Ito yung sinasabi ko, ma-monitor natin yung graph. Tapos ito naman yung kung nakukonsume natin na feeds, no, tapos yung history, okay, kung kailan napapakain. So mamaya natin i-explain yan. So ayan po, may load cell din tayo kasi sabi ko nga kikiluhin niya, no. So ito dito may lalagay pa dito na siya yung magbe-base ng kilo, tapos dito po yung bubukas kapag tama na yung kilong na i-dispense nung ating conveyor, no. So may conveyor po tayo, siya yung maglalabas ng feeds. Tapos ito yung sasalo, then kung tama na yung kilo, sa kanya ilalabas para makain ng baboy, no. So ito yung servo motor na to. Tapos meron din tayong water pump para mag-refill kapag wala nang laman yung container, no, sa drinker, no. Tapos ito po yung mga motor, ito naman yung relay para dito sa ano, no, okay, sa water pump. Tapos ito yung motor po na para sa wiper, hindi BTS na motor driver. Tapos ito po yung driver, no, stepper. So ito po si stepper, ang ano niya is hindi lang maglabas ng excess na feeds, no, kasi yung conveyor possible maglabas pa siya ng extra feeds. So siya po yung bubukas at sasara para walang excess na lumabas, okay. Tapos yung mainboard na ginamit natin is Arduino Mega na original, okay. So ito po, ayan, so makikita nyo 942 na yung nakaset natin sa hood para mag-dispense ng AM. So may dalawa kasi tayong ano, AM tsaka PM, 943, no. Tapos yung PM natin 946. Tapos yung reset time doon po kapag after niya mag-dispense ng 2 beses, doon na po yung feeding days, no, para hindi na tayo maghihintay ng 11:59 para mag-reset, no. So ayan po, wait lang natin mag 943, sorry. Yan, para mag-dispense. So ito po yung unang gagalaw kasi siya yung nakaharang dun sa conveyor. Tapos hindi siya mag-stop kapag hindi pa niya nare-reach yung tamang kilo, no. Okay, so hintayin natin. Yan, 9:43 mag-start yan ng. So naka-database din po pala ito, no, na Firebase. Okay. Yan, so makita mo, ibig sabihin gagalaw na yon. Then magdi-dispense na po yon, no. Nagdi-dispense na yung conveyor, then naglalabas na yung feeds. So ngayon, hinahanap po ni Arduino yung kilo, no. So ngayon kapag nilagyan natin ng item yan, hunari naglalabas na ng feeds. So kinikilo niya po, ngayon magkakaroon siya ng kilo dyan, okay. Hanggat hindi niya nare-reach yung pag pre-starter stage na tayo, half kilo, no. So hindi siya magbubukas, no, or hindi niya i-spread or ilalabas para mapakain ng baboy hanggat hindi nare-reach yung tamang kilo. So ngayon ipa 0 point natin. Ayan, so nilalagyan ko lang po ng pulse yung load cell para ano yan. Ayan, so mag-stop na po siya. Yan, iikot na po pabalik, then mag-stop. Then doon na po niya ilalabas kasi nandito po siya, no. So mag-dispense yan. So mag-click tayo ng same way, no. Pero sa bigas po yung i-play natin, no. So play po na muna natin. So ayan, napanood po natin yung, so ganun po yung way nung pag labas nung feeds, no. So same do sa bigas, okay. Then yan, makikita nyo sa app magno-notif yung magno-notif tuloy, lalabas po yun, no, 9:43, no. Tapos makikita mo po dito yung pig feeder notification, feeding notification 9:43 yung tapos, no. Okay, so mamaya po sa PM is magdi-dispense din po siya, no. Okay, tapos mamaya ipapakita natin yung ano. So palitan naman natin ng ano, no. So kita mo yung pre-starter days is nasa ano, no, starter, no. So lilipat yan dapat sa 12. Mamaya lilipat yung pre-starter stage ng 12 days kapag after niya mag-dispense mamaya, no. So ang reset po niya is
9:48. So, post po muna natin, tapos hintayin natin ulit yung mag-dispense yung isa, okay? So, sige, wait na lang din pala natin para tuloy-tuloy na yung video, no? Okay. So, dito naman, ayan, pwede nating isingit to. So, dito naman po is para lang sa notification ng kilo, no? Ayan, so wait lang natin. Ayan, so wait na lang natin pala yung ano, no? Hindi to kasi malapit na, baka makaligtaan natin. So, later part na lang natin ipaliwanag yun sa mga notification para sa feeds, tsaka feeds container, tsaka dun sa water container. Ayan, so pag na-reach na yung 46, iikot po ulit yan. Okay? Then, bubukas po ulit to. So, wait na lang ulit yung ma-reach yung kilo, no? Ayan, so naghahanap ulit siya ng kilo. So, same lang din po ulit. Ayan, so titigil na yan. Ayan, so titigil din saka bubukas ito. Okay? Tapos, 9:48, doon po magre-reset, no? So, same lang din po ulit. Sa history, magdadagdag po ulit yan, no? Tayo na lang natin. 9:46, no? Ito na pula yan. 9:46, yan na po yung ano natin. Tapos ito, yung notification ulit. Okay? So, wait na lang natin. Tawag dito. Magbago yung ano. So, after 1 minute pa ulit. Okay? So, panotip na lang natin to kung kaya natin, no? So, hindi ko alam kung ano to. So, wait lang natin. Check natin kung ano yung nare-read nung ano natin. Yan. So, nakadepende po kasi yung container natin. Water container. Ano ba to? Ano ba itong container? So, wait lang. Ang hirap po kasi hindi nakapix pa tong ating sa water, no? At sa feeds. Hindi ko alam kung alam yung nasa feeds at water. So, mamaya na lang siguro. Para makapokus muna tayo sa pagpapakain. Then, after niya, mag-reset nung sa PM, is magbabago yung sa feeding days, no? Okay? So, makikita mo doon sa app, kasi kanina 10, magiging 12 na yun, no? So, yun, nakita mo. Then, dito, sa stages, ayan, makikita mo, kasi yung nakaselect doon is free starter, no? So, pero kung ilagay mo sa grower yun, sa grower mo dadagdag yun, no? Okay, so, yun lang po, no? Then, ipakita naman natin yun sa ating mga notification para sa feeds container tsaka doon sa water. So, sa susunod na video na po yun. Then, ngayon po, ito po yung continuation natin, no? Na pag-notification ng ating feeds container tsaka ng ating water container. Kung na-refill na niya ba. No? So, ito naman, para magdagdag ito, so since meron tayong monthly feeds consume, makikita mo yung ating, April, yung kulay gray, ay 16. So, ibig sabihin po ng 16, yan na po yung sako nung no. So, for example lang naman to, hindi yung totoo, no? So, ito lang po ay testing. So, ngayon ito po, ultrasonic, hahanap lang tayo ng angle, no? Na dapat ma-reach niya yung dapat na level, no? Kasi ito po dapat nasa container na ngayon na wala pa po tayong casing. Kaya, ayan, tinetest lang muna natin sa, sa object muna, no? Object detection. Ayan, so feeds, ayan. So, nakita nyo, nagdagdag, no? Then, makikita mo yung notification dito. Warning, the feeds level is already 10%, no? 10% already, no? So, yun po, no? Kailangan nating i-refill na yun kapag ganon. Okay, then nakita nyo 16 kanina, nagdagdag. Kapag po nag-below na yun, then magre-refill na tayo. Then, next. Ngayon po, hanapin lang ulit natin yung Ayan, so, hinahanap po kasi yung tamang angle, no? Ayan, nakita nyo. Yun, kapag naganon po yun, nagbuhay, then open nyo, nakalagay po, water storage has been refilled. So, kasi po, kailangan lang siya nakatapat mismo sa no? Doon sa water, no? Kasi nasa container. Kasi ngayon, mahirap kasi wala tayong container pa. Pero ganun lang po yun. Kapag na-refill na niya, is mag-notification lang. Auto-refill po yan kapag nag-automatic baba yung tubig sa low level, no? Then, kapag na-reach na ulit yung taas or mataas, mag-notif po yun, no? So, yun. Okay? So, yun lang naman po yung parang pinakang features natin. So, kung interested po kayo or may question kayo, so, free naman po mag-message sa akin sa Facebook. So, doon po tayo mas active. Then, pwede rin naman po kayo mag-email sa ating Gmail na ilalagay sa description sa baba. At saka doon sa last part ng ating video, no? So, ayun po ulit. Thank you po ulit sa inyong panonood. So, please subscribe na rin po, no? Para madagdagan naman natin yung subscribers. So, ayun po. Thank you po ulit and God bless sa inyo palagi.